Nakita mo ba talaga na binabalot nila? Opo, sir. Pero tinigin niya lang po yung jewelry ko, pati yung ano, pero hindi niya na po kinalkal. Pinasok niya agad sa pouch. Nagsalita pa ako sa kanya. Sabi ko, sir, ito na po ba yun? Hindi niyo pa ba lalagyan ng bubble wrap? Wala, sir. Sabi niya, okay na to, ma'am. Nag-report ka sa police? Yes po. Nag-report ka ngayon doon sa sinasabing office nila? Lahat po, sir. Ginawa Anong ko sinabi ng manager? Bigyan nilang daw po nila ako ng ilang linggo para po maimbestigahan yung nangyari, pero until na wala pa po. Second po, yung reputational damages na pinapayagan ng mga kumpanya nyo yung mga ganitong insidente. Sa pangalawang punto de vista naman ho, pag-iinganyo doon sa ating nagre-reklamo na i-undervalue at kasabwat ho yung mga taga-FedEx, baka ako pwedeng pumasok ito sa syndicated estafa pa. Sa aking ginagawa, kaya natutulog kayo sa pansitan kasi. Nabigla kayo dahil siguro eng kayo, TNG kayo. Kaya ito, napabitag kayo, nahulog kayo sa patibong ng bitag. Bato-bato sa langit, ang tatamaan dapat mabukulan. Lumapit po ako sa #pabitag mo dahil gusto pong ireklamo ang Togo FedEx. Noong June 25, 2024, around 2 o'clock to 4 p.m., nagpadala po ako sa Togo FedEx sa MOA ng assorted items, jewelry, gold po. Tapos po, binigay ko po yung kompleto yung mga items ko, maayos ko pong binigay, kompleto po lahat. Tapos po, pagdating nga po dun sa sister ko, nung June 30, 2024, sa Saudi Arabia, na-receive niya po yung items na halos wala na po yung mga high value. Natira na lang po yung 4 na piraso na mababa na lang po. Tapos, nung July 1, nag-report po ako sa FedEx sa NAIA Terminal 2 upang idulog po yung nangyari sa amin na kaso na nawawala yung items namin. And then, nakausap ko lang po doon yung CSR. Tapos, ang sabi po, iimbestigahan daw po nila yon. Pinorge po yung pirma ko, nakita ko nung nag-ano ng sister ko sa akin, nag-stand ng picture. Sabi niya sa akin, may problema daw. Kaya nung nakita ko agad yung picture ng pirma ko, sabi ko, hindi ko pirma yan. Tapos yun, nakita ko na nga lang po, yung items pinating niya sa akin is kulang-kulang. Umiyak na yung sister ko dahil yung sister ko po ay nagbebenta po siya ng alahas po sa ibang bansa kasi mas mura po dito. Kaya dito po siya bumibili para ipadala po dun sa ibang bansa. Alright. Dineclare mo yung value? Ina-under-declare ng tao sa loob ng FedEx. Ina-under-declare ng 4,000. Then nangyari nung dumating... You got it done. Magkano lahat ang halaga ng mga pinadala mong alahas dun sa kapatid mo sa Saudi? Sa Saudi po. Okay. 163,703.20 po. Alright. Wala bang insurance to? Pag nagpapadala ka ng mga ganyang alahas? Po, meron naman po siyang insurance, May sir, pero insurance. hindi po bababa sa $100. Kapag po mawala man po yung items namin, ibibigay lang po ng company nila yung $100 lang po, which is yun po yung sinasabi nila na tax or insurance namin. Ako nagtataka, pinadala mo, pero nung pumunta ka ng FedEx, itong mga alahas, ilan lahat tong mga, kasi tinitingnan natin breakdown, lumalabas, 1, 2, 3, 4. Ang value mo rito is 4,626 lang. Opo, sir. Ito yung declaration of value ng iyong mga alahas. Parang lumalabas, bakit mo dineclare ng ganito kamura? Kasi kung tutuusin, ang actual na halaga nito lalabas talagang sabi mo 163,703 pesos. Di ka ba nagtataka na kapag ito'y in-under-declare mo kapag nawala, wala kang basihan? Kung sakaling yan lang ang halaga. Parang lumalabas, fashion jewelry lang to na walang batuturi, walang precious stone, walang precious metal dito. So because you under-declare that. So lumalabas, it's your word against them. Pero on the papers, lumalabas is 4,626 lang yung halaga ng mga precious metal to, gold. Ilan bang nakarating lang doon sa Saudi? 6 na lang po, sir. Yung So mga low binawasan value. sa 6, lahat-lahat, ilang... Yung high value po yung nawala po. Ito lang dumating? Opo, sir. Yung mga Ilan low ang value kulang? lang po. 8 po. Yung mga So, high value po yung nawala lahat. Saan daw nawala? Papapunta ron o dito pa lang nawala or dinekwat na kasi are you accusing now yung sinasabing Togo FedEx? Kung Hindi ito naman yung po. So sana wala. Anong explanation nila sa'yo? Under investigation pa rin po sinasabi nila sa akin, sir. Under investigation. Until now, almost 1 month na po eh. Nag-report ka sa police? Yes po. Nag-report ka ngayon doon sa sinasabing office nila? Lahat po, sir. Ginawa Anong ko po. sinabi ng manager? Bigyan nilang daw po nila ako ng ilang linggo para po maimbestigahan nung nangyari, pero until na wala pa po. Bago ka ba nagpadala, pinicturean mo? Opo, sir. So may mga original pictures ka ng sinasabing Opo, sir. lahat? Opo. Ang problema, ito, iyon na nakarating na. Opo, sir. So, before sending it sa Saudi, meron ka bang siniguro mo, pinicturean mo?
Opo, sir. So lumalabas 20 pieces yan. Ang nakarating doon, iilan lang. Ang tanong ko sa iyo, sa Saudi na wala o sa Pilipinas? Sa Pilipinas po, sir. Doon niya sa, sa point of origin. Gusto mong palabasin, may problema tayo rito sa To Go FedEx. Opo, sir. At tinuruan ka pa ng To Go FedEx na i-undervalue mo. Yes po. Bakit? Bakit ka pumayag? Para sa akin, parang naisip po rin po, sir, makakatipid po ako. Okay. So, sino nagturo sa'yo? Itong tao na to? Opo, yung cashier po ng Togo, si Sir Lindon po yung pangalan. Hindi niya po ako kinausap, sir. Well, pumunta ka ba sa company para Yes, magreklamo? Itinuro mo ba siya? Nireport ko po siya para sabi ko, imbestigahan po yung tao Okay. na yun, sir. Nagkaroon ba kayo ng formal complaint doon mismo sa manager na sinabi mo na walan ka? Opo, sir. Kinausap ba ng manager? Opo, si Ma'am Ayesa po. Imbestigahan nga daw po nila. Ilang linggo na hindi ka pa pinapatawag? Isang buwan na po, sir. Isang buwan na. Nagpa-police ka ba rito? Opo, sir. So, anong police station to? Sa Memowa po, sir eh. Siguro kailangan mo rito. Bagay, Department of Postal Regulations Division Information Technology. Sa linya ng telepono, si ASEC Renato Paraiso. Magandang umaga po sa iyo, ASEC Paraiso. Magandang umaga po, Sir Ben. Jurisdiction ho ng DICT when it comes to Bimedes operators po is yung last mile delivery ho natin. Ibig sabihin, Sir Ben, mula sa ibang bansa, papadala sa customs at yung pag-deliver mismo sa bahay nila, yun ho ang jurisdiction ng DICT. However, Sir Ben, yung si Togo ho at saka si FedEx po ay nakarehistro rin ho sa DICT bilang last mile providers po. Although wala kaming direct jurisdiction dyan, we would use po yung mga internal mechanisms natin para makausap naman ho ng maagap kagad ito si Togo at saka si FedEx para naman ho matugunan. Mabigyan man lang ho ng tugon yung mga reklamo ko ni Ma'am Marcy. Pag ganito po ba, tatanong ko lang po, let's say, binalot na po nila, nilagay sa package ng To Go group, papunta na sa FedEx, no? Pwede ba bang buksan yan? Iko-customs pa ba yan? Di na. Depende ho sa customs siya na Sir Ben. If may certain mga incidents lang ho na pwedeng buksan ng mga packages natin, especially for security purposes pag isasakay ho sa mga freight services. Kasi lumalabas dito, in-under-declare niya eh. Tinuruan daw siya yung total declaration ng mga precious metal, which is gold, na naging 4,000. Ang laki, 4,000 lang daw, 4,626 pesos. Dito po, yun ang declaration niya. So, ang tanong lang po natin dito, una, pumayag po siya i-under-declare. Turo daw sa kanya yung cashier ng To Go. Yun ang sinasabi niya, sir. Anong nakikita ninyo rito? From the point of view ng isang negosyante, lalo na ng To Go or ng FedEx, parang niloloko ho ako nung aking sariling empleyado. If I were them, I would investigate. Kasi dalawa ho ang damages eh. Una, yung financial damages na nilulugi mo yung sarili mong kumpanya. Second po, yung reputational damages na pinapayagan ng mga kumpanya nyo yung mga ganitong insidente. Sa pangalawang punto de vista naman ho, pag-iinganyo do sa ating nagre-reklamo na i-undervalue at kasabwat ho yung mga taga-FedEx, baka ako pwedeng pumasok ito sa syndicated estafa pa. Kung mapapatunayan na marami sila ang gumagawa nito at they employ the same modus operandi to various individuals po. Kaya sabi mo kasi parang wala sa jurisdiction eh. Whose jurisdiction would it be? Pag sa international freights po, ang Bureau of Customs, pagdating sa mga marketplaces at saka dyan sa mga online platforms po, kung may online platform sila, at saka yung mga international deliveries po, DTI ho, depende ho kung saan nangyari talaga, if we can pinpoint saan talaga nangyari. Okay. Nakita mo ba talaga ng binabalot nila? Opo, sir. Pero tinigin niya lang po yung jewelry ko, pati yung pero hindi niya na po kinalkal. Pinasok niya agad sa pouch. Nagsalita pa ako sa kanya. Sabi ko, sir, ito na po ba yun? Hindi niyo pa ba lalagyan ng bubble wrap? Wala, sir. Sabi niya, okay na to, ma'am. ASEC, pagkatapos nito, may dadaanan ba yan? Diretso na ba yan? Ililipad? In-inspection or anything? Na... To be honest, sir, Ben, dadaan pa talaga ho yan sa mga customs ho natin. Okay. It will be too, siguro, accusative tayo rito, accusatory na sabihin natin sa FedEx. We could also point out, kasi maraming dinadaanan because dito sa parting to, baka kasi bago ilipad, sabi mo, ay dadaan mo na sa customs yan kasi kung talagang ito, ay talagang i-declare mo yung tama at hindi mo dineclare, parang lumalabas, this is just a fashion jewelry na walang value. But then again, parang lumalabas, there seem to be para sa akin, hindi kasi dineclare ng tama. Advice mo nyo lang po. Anong advice nyo rito para wag na po maulit to sa iba? Kasi pag ina-undervalue talaga natin yan at dumaan sa customs yan, tandaan natin, Sir Ben, dalawang customs ho ang dadaanan yan. Ito palabas at papasok po saan papasok na bansa yung valuables na yan. Nilagay natin sa terminology natin at undervalued, smuggling po yan. Kahit anong customs jurisdiction ho yan. Pangalawa, tama ho kayo, pag ganito na ho kahalaga, ang mga pinapadala natin, mas maganda ho na i-declare natin yung totoong value at kumuha na ho tayo ng insurance.
pagdating ho doon sa mga valuables na yan. Pwede naman ho natin ipadala sa mga courier service kasi kaya ho sila nandiyan para ho for our convenience, hindi na natin ipapalipad or tayo mismo alilipad. Kaya those kinds of instances, kaya ho nandiyan yung mga courier services po natin yan. But we have to be truthful and again, to be more prudent po, siguro ho, nagkargahan na ho natin ng insurance yan. Kung sakali mang mangyari ito, nawala, at least so, ma-recompensate tayo doon sa value nung pinadala ko natin. Pumunta siya ng FedEx to go, doon tinuruan daw siya, undervalue mo na lang yan para wala nang nilagay sa pouch. Kaya lang, step 1 yon. Sa step 2, dadaan pa rin sa customs siya. Tama? Either customs natin sa Pilipinas. Tama po. Step 3, dadaan sa customs nun sa Saudi. Tapos makakarating doon sa sinasabing pinadalhan. Tama? So, ang daming dinaanan. FedEx, Customs, Pilipinas, at Customs pagdating sa Saudi. Pag mga ganong precious or valuables na hindi mo in-insure, may makikita ba ritong customs nito? Bakit hindi naka-insure? Or if this is just a fashion jewelry na mga, binabili-bili mo sa bangketa, walang halaga, magdududa pa rin yung sinasabing customs dito. Baka in-undervalue. So, baka nabuksan at doon pag nabuksan at tiningnan sa custom, paniguro kung anong laman, ide-declare din naman siguro ng FedEx na these are no value, that's just fashion jewelry, it's more like ng... Hindi kaya nagduda rin sa customs, tiningnan, kasi sabi mo, smuggling na rin, technical smuggling, pinapupuslit mo ng in-undervalue mo, tama? May binabayaran din ho tayong karampatang export duties eh. At pag dumating naman doon sa kabilang bansa, yung import duties naman din ho. So talaga pag in-undervalue mo at sinabi nila na nakita nila na hindi totoo to, pwede nilang isisto. Pero sa pagkakataong yung servant, kailangan may notice din doon sa nagpadala na na-seize yung items niya. What else can you advise dito po? Kasi parang tingin ko rito, maraming dadaanan eh. So, where do you think? Kung ako po'y tatanungin for the sake of an argument, sa palagay niyo po bilang isang abogado, saan kaya? Where do you think nagkaano rito? Kung saan nabuksan? Ikaw sa palagay niyo po? Kung ako tatanungin, Sir Ben, umpisa ko kung saan talaga yung may unang suspected activity. Alright. Kung pandoloko pa lang ho na i-undervalue nyo na ho yan. So sila ho, malalaman nila kung ano yung totoong value. Sila ang pwede magkaroon ng interest. May balak. Opo. Kasi alam nila yung totoong value. Ayun. Doon sa part na yun. So, babalik tayo talaga. Kaya, kayo ba'y pwede nyo maimbitahan na lang to find out exactly if there's any relevance or significance sa inyo, sir? Ang Tugo naman at ang FedEx naman ay rehistrado sa amin. Although wala sa jurisdiction namin, we can bring this to their attention po. Kasi kami may sarili kami consumer protection unit. Okay. So, magiging interesado sila sa mga ganapan na nangyari kay Ma'am RC. Wala kaming jurisdiction on it. I will have to endorse si RC papunta sa inyo para makatulong po kayo kung anong steps. Marami po kami natutunan. Educational, informational po nangyari dito. You schooled me for this matter na hindi ko po alam talaga. Kaya po ako parang tanong ng tanong. Unless kung may tanong ka pa si Carl. Tanong ko lang kasi may binanggit din si Ma'am dito ngayon na yung package is usually certified yan ng mismong nagpapadala, may pirma yon. And she's claiming, sir, na nung dumating na sa Saudi, iba na yung klaseng signature kumpara dun sa signature niya nung pinadala na dito galing sa Pilipinas. So, posible, sir, na tama yung sinasabi ninyo as well, na baka dun sa mismong courier company dito sa Pilipinas nagsimula yung interest? Yun nga ho kasi yung unang activity naganap po mismo doon sa empleyado ho ng courier services. And correct. Sila ho, kakausapin natin na dapat maging interesado sila doon sa mga aktibidades sa mga empleyado nila. Maraming salamat, Asek. Marami kami natutunan sa inyo. Mabuhay po kayo, Asek. Nakipag-ugnayan naman ang bitag sa pamaroon ng To Go Express hinggil sa reklamo ni RC. Subalit tumanggi silang magbigay ng kanilang panig sa programa. I understand. Biglaan daw kasi itong tawag ng bitag tungkol sa isyong ito. Biglaan, pero isang buwan ng mahigit, wala kayong ginagawa. Kaya, natutulog kayo sa pansitan kasi. Nabigla kayo dahil siguro, kayo, TNG kayo. Subalit, ayon sa kanila, iniimbestigahan naman na wala naman nangyayari. Kaya ito, napabitag kayo, nahulog kayo sa patibong ng bitag at maglalabas kayo ngayon, napapahiya kayo. Hindi na namin kasalanan, kami po'y tatulong lang po, community service lang, walang personalan dito, walang gibaan, walang siraan. Bato-bato sa langit, ang tatamaan, dapat mabukulan. So, ano man ang paliwanag ninyo, To Go? Okay sana kung To Go show pa, To Go, ganun pag alahas, naku, Mariosep. Salamat po, Sir Ben, Sir Carl. Okay, Salamat sige, po, sir. gagawa tayo ng paraan na para maimbestigahan ka, mapapatawag. This time, bibilis sila. At dyan nagtatapos ang sumbong natin ngayong araw. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka at di kayo iwan. Ito ang hashtag ibabitag mo.